Paano ba tayo mag-add ng products as Lazada seller? So, yun yung sasagutin ko today. So, keep on watching. Hi everyone! It's Amy Gaze and welcome back to my channel. So today, ang share ko sa inyo ay paano ba tayo magpa-product list or mag-a-add ng products as Lazada seller. So yun yung share ko sa inyo today. Last time ay share ko sa inyo kung ano yung mga requirements at kung paano tayo magre-register bilang mga Lazada seller. So kung hindi nyo pa napanood yung video na yon, ay ililink ko yan down in the description box or ilalagay ko dito sa ating card. So pwedeng iyon muna yung panoorin nyo bago itong video na to kasi ito yung second part na ng pagiging Lazada seller. So unang-una talagang kailangan natin gawin ay mag-register tayo bilang mga Lazada seller. So ngayon ay nakapag-register na tayo at na-approve na yung ating application bilang Lazada seller. So ang kailangan naman natin gawin ngayon ay mag-add ng products or mag-product listing. So ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process kung paano tayo magpa-product listing or paano tayo mag-add ng products sa ating mga store. Pero unang muna ay kailangan muna nating malaman ano ba yung mga kailangan natin para sa ating pagpa-product list. So merong ginawang guidelines si Lazada para matulungan tayo mga seller kung ano ba yung mga kailangan natin sa ating pagpa-product list. So, unang-una ay ano ba yung product page. So, yung product page ay ito yung unang-unang makikita ng ating mga customers or ng mga buyers once na visit nila yung ating store. So, pagka-clinic nila yung isang product or yung particular product na binibenta natin sa ating store, ay makikita nila yung product page. So, yung product page ay nandito na lahat ng mga relevant information na kailangan nila para matulungan sila na mag-decide whether sila ay bibili or hindi. So, pagka nakita pa lang nila, yung product page ay malinaw na nandoon yung mga description, yung relevant information, tapos hindi na nila kailangan pa na kontakin pa yung mga sellers para magtanong dahil dun pa lang sa product page ay nandun na yung or masasagot na lahat ng mga questions nila about doon sa particular product. So, yon yung product page. So, makikita natin sa product page at make sure lang natin na lahat ng information ay ready at available para sa ating mga buyers. So, ito yung mga kailangan natin para mag-product list tayo. So, basic information. So, meron tayo dyang makikita na product name. So, yung product name ay kailangan lang gawin natin itong short pero clear siya. So, product name pa lang ay malalaman na ng mga buyers natin na ito pala yung binibenta niya. So, yan. Category. So, ito ay very important. So, dyan sa product page ay makikita nyo yung merong mga asterisk. So, ibig sabihin lang ay kailangan merong emphasis doon. So, importante na ma-fill up natin itong mga to. So, yung category, so importante kahit nasa ang online platform ay importante yung category. So, sobrang yung mga online platform ay mahigpit sila when it comes to category. So, kailangan correct yung category kung saan nagpo-fall yung particular product na binibenta natin. So, yan, category. Pero pagka naman nag-insert tayo doon ng doon pa lang sa product name ay meron ng isa-suggest si Lazada kung anong category magpo-fall yung ating product na ililist. So, yan, i-select lang natin yung correct category nung item natin. So, next ay yung product attributes. So, yung product attributes ay dito lang dalagay natin or i-describe natin kung ano ba yung binibenta natin. So, like for example, ano ba yung condition ng products na binibenta natin? So, whether ito ay new, used, or kaya naman ay refurbished. So, maging honest lang tayo sa paglalagay natin ng attributes para at least ay matutulungan talaga yung mga buyers natin. At the same time, ay makakatulong din sa atin yun kapag honest tayo, ay mapopromote din talaga tayo. So, yan. Tapos, meron din dito nakalagay kung ano yung model ng binibenta natin. So, kung mga gadgets man ito, at least ay pwede nating ilagay kung ano yung model ng ating product. Tapos, kung naman ito ay mga paper products, like for example, journal or kaya mga notebooks, ay pwede nating ilagay kung ilan yung number of pages na meron dun sa journal or sa notebook na binibenta natin. Next ay yung detailed description naman. So, ano ba yung detailed description? So, dito na natin pwedeng i-describe talaga kung ano ba yung product na binibenta natin. So, meron tayong 50 words na pwedeng ilagay dito sa product description. So, i-detail lang natin ano ba, para saan ba yung product na binibenta natin. So, yan. And then, meron din tayong makikita dyan na variation. So, yung variation naman ay ito yung different colors, sizes, scents, types, etc., etc. So, kung kayo, yung product nyo or yung isang product ay meron siyang variation, like for example, t-shirt yung binibenta nyo. So, tapos iba-iba yung kulay
ng t-shirt na binibenta nyo. So, pwede nyong i-add yung variations ng color. So, like for example, red, blue, tapos yellow. So, pwede ganun. Tapos, iyon na yung papamilian ng mga buyers nyo. So, make sure lang na kapag merong variations, ay ilagay nyo yung variations para at least ay clear lang para sa mga buyers nyo na meron pala akong pwedeng options na pamilian. So, there. And then, product image. So, sa product image naman ay meron kayong minimum of 3 photos na pwedeng i-upload at maximum of 8 photos na pwedeng i-upload. So, sa product image, very important na malinaw yung ating mga product image dahil nga ito yung unang-unang nakikita ng ating mga buyers. So, first impression talaga to. First impression last dahil yun yung unang-unang nakikita ng ating mga buyers. So, very competitive talaga yung online selling. So, kung hindi talaga malinaw yung inyong photos or yung product photos nyo ay sobrang mahulog talaga kayo sa bottom dahil nga ito yung unang-unang nakikita ng ating mga buyers. So, yan. Product image. Next naman ay yung price. Magkano ba yung product na binebenta natin? So, next naman ay yung stocks. So, dito sa number of stocks, very important na sobrang honest din tayo kung ilan lang talaga yung stocks natin. So, wag tayo mag-overstate ng ating mga stocks dahil kapag maraming in-order yung buyer natin, tas konti lang pala yung stocks natin, hindi natin ma-fulfill yung order ng ating mga buyers at magli-lead ito sa order cancellation, which is ayaw natin mangyari dahil syempre, meron tayong ma-earn na penalty bilang mga seller kapag nangyari yung automatic cancellation. So, yan. Next ay yung product or package dimension. So, ito, importante na talagang ma-measure natin yung product dimension or package dimension ng ating mga products. So, importante na accurate yung nilalagay natin na dimension ng ating mga products. So, ito yung length, yung width, at yung height ng ating mga products. So, by the way, ay gagawa na lang ako ng separate video kung paano natin i-measure yung ating package dimension at yung ating package weight pagdating sa Lazada. Kasi magkaiba yung sa Lazada at sa Shopee. So, yan. Ito yung mga kailangan natin na i-fill up kapag nandun na sa product page para at least kapag ni-lead talaga yung ating mga buyers dun sa ating store at clinic nila yung particular product ay matutulungan silang mabuti sa pagde-decide whether sila ay bibili ng ating products or hindi. So now, let's jump dun sa step-by-step process kung paano tayo magpa-product listing. So, syempre, unang-una natin kailangan gawin ay i-open natin yung ating Seller Center app sa ating mga mobile phone. So, makikita nyo dyan sa Seller Center yung inyong shop. And then, at the bottom ay meron kayo dyang makikita na Home, Tools, Messages, and then Me. So, ang i-click natin dyan ay yung Tools and it will lead you to this screen. So, by the way, lalagay ko yung screenshot dito para ma-i-walkthrough ko kayo sa step-by-step process. So, dito ay makikita nyo yung Tools. And then, dyan sa tools natin ay meron dyang unang-una nakalagay na dyan yung add products. So, i-click lang natin yung add products. And then, dito sa screen natin ay makikita natin dyan yung product image, yung product name, at yung category. So, nasa product image, so kagaya ng binanggit ko kanina, ay meron tayong up to maximum of 8 photos or product images na pwedeng i-upload. So, i-upload lang natin yung product image natin. And then, pwedeng from photos and then makikita nyo dyan na ma-add na yung inyong product image. And then, ilalagay lang natin yung, or itatype natin yung ating product name and then isa-set natin yung category. And then, it will lead you to this screen na fill upan nyo na ngayon lahat ng mga information na nandito. So, nakalagay dyan yung brand at meron kayong makikita dyan na merong asterisk. So, ibig sabihin lang na ito ay kailangan or mandatory na i-fill up ng mga sellers. So, kung branded ito, ilalagay nyo yung brand, pero kung wala namang brand ay, ang ilagay nyo lang ay no brand. And then, meron kayo dyan makikitang attributes. So, isa-set nyo lang yung attributes kagaya nung nabanggit ko kanina. And then, kung meron din kayong variations, i-type nyo lang yung variations nyo, whether ito man ay color or yung sizes ng mga notebooks nyo. Like, for example, A4 ba to, A5, or A6. So, yan. And then, meron din dyang nakalagay na price. So, ilagay nyo lang or insert nyo lang kung magkano yung binibenta nyo na product. And then, yung stock ay kung ilan yung stocks na meron kayo na available na kapag binili ng buyer natin ay readily available na mapapack natin ito at masiship sa ating mga buyers. Next naman ay shipping information.
variation. So, pag clinic nyo yung shipping information, ay merong lalabas na ganito, package information at dangerous goods. So, pag clinic natin, yung dangerous goods ay meron dyan nakalagay na none at meron din contains battery, flammables, or liquid. So, i-click lang natin kung none ito or kaya naman ay yung isang option natin. So, pag clinic nyo yung package information, ay lalabas itong screen na to, nakalagay dyan yung package details. So, sa package details ay meron kayong makikita na different package for variants. So, ibig sabihin lang nito, kung meron kayong variations doon sa isang product na in-enlist nyo or nilist nyo, lalo na kung iba-ibang mga sizes, so ibig sabihin, iba't ibang sizes din ng packaging yung meron kayo dito. So, itatoggle nyo lang yung button na nandito, make sure na naka-blue ito para makikita talaga ni Lazada na iba yung variations ng product or ng particular product na ililist ninyo. And then, i-insert lang natin yung package weight dito. So, meron kayong option whether ito ay kilogram or gram. Tapos, i-click nyo lang yon kung alin dito. Tapos, ilagay nyo or insert nyo yung package weight ng inyong product. And then, meron din dyan nakalagay na package dimension in centimeters naman ito. Take note nyo lang yon na in centimeters siya. So, ilalagay nyo lang yung length, yung width, at yung height ng product or ng package ninyo. Then, next ay yung warranty information. Sa pag-clinic natin yung warranty type. So, kung no warranty, ay ilalagay lang natin yung no warranty. Now, kung meron naman tayong warranty dahil electronics yung binabenta natin, so, ilagay lang natin kung ano yung warranty type, tapos kung ano din or set natin yung warranty ng product na binili sa atin. So, yan. Tapos, ilalagay na natin ngayon yung description ng ating product. So, make sure lang na maayos at naiintindihan, clear at direct to the point yung description ng ating products. And then, after nyong malagay yung description ng inyong mga products, ang i-click natin dito ay yung publish product kung ready na tayo na i-publish yung ating product listing or kaya naman ay i-save natin as draft itong product listing na to dahil meron pa kayong gustong idagdag sa dimension or kaya naman ay gusto nyo baguhin pala yung dimension or meron kayong gustong idagdag doon sa description. So, ang click nyo lang dito ay save as draft. So, there you go. Ganun tayo magpa-product listing or kaya mag-a-add ng ating mga products sa ating Lazada store. So, sana nakatulong itong video na to sa inyo. At kung interested kayo kung paano kayo magiging Lazada seller, meron akong video nga, yung previous video, sa lalagay ko yung link nun down in the description box. At kung kayo naman ay interested maging Shopee seller at TikTok seller, so meron din akong playlist ng mga yon, lalagay ko din sa description box nitong video na to. So, there you go. Thank you so much for joining me today and please join the Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. And I hope to see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye everyone!